Tanong, sapat na ba ang 100,000 na kita sa pamilya with a family of 4? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, may nagsulat po sa atin. Coach, may 100,000 income naman kami, pero bakit parati pa rin kapos? May kotse na, may apartment na, pero wala pa rin ipon. At pag kami nagkaroon ng emergency, ubos. So, guys, kung ikaw ay Filipino, family of 4, this ideal for dual income household, OFW supported families, breadwinners with 2 kids, and couples upgrading lifestyle. Kung ikaw ay gusto mo na mag-upgrade, nako, this is the session for you. Kung may pamilya po kayo na 4 at kumikita ka ng 100,000 naman, paano bang i-budget ng tama? Gagamitin natin ulit ang formula na parati ko tinuturo, yung savings, needs, and wants. Ulayin muna natin yung savings, pagkatapos yung pangailangan natin, pagkatapos yung kagustuhan po natin. Again, yung formula po, nasa sa inyo. Pwedeng sabihin 5-5-90, pwedeng 10-10-80, 10-20-70. Kung ano ang kaya mo, doon ka mag-umpisa. So, unahin muna natin yung needs. Huli natin po ang savings para mas exciting. Needs. So, kung 100,000, lagay tayo ng 50, 30, 20. 50% needs, 30% savings, 20% wants. So, kung sa 100,000, 50,000 po. Ngayon, umpisa muna tayo sa mga rental. Ang ideal po niyan talaga, more or less, nasa 30%, okay, ng iyong gagastusin. Diba? Kunyari, 50,000, 30% ng rent and mortgage, it's around 15,000 pesos. Maghanap po tayo ng bahay na pwede natin maupahan at 15,000. Or let's say, maghulog tayo monthly through Pag-ibig. Sandali lang, Chinky, 15,000. Hindi naman maganda yung bahay na yan. Yun nga ang problema. Kung aabulin mo yung maganda, ubos talaga ang budget mo. So let's say 15,000 muna. Groceries, 15,000 for a family of 4. Electricity, water, internet, 5,000. School expenses for kids, 5,000. Transportation, gas, commute, 5,000. Health and medical essential, 5,000. A total of 50,000. So ang pinag-uusapan natin dito yung school expenses po. Ito at this level, honestly, medyo challenge pa rin kung nasa private siya. Baka at this level, kung gusto mo talaga makaipon, baka nasa public pa yung anak mo. Public school is a smart choice. Or if not, baka pwede ka mag-homeschooling. Okay? Pero kung gusto mong i-private, syempre magbabago po yung budget. Hindi na 50K yan. Number 2, sa savings naman po, 30,000 pesos. 30% ang pinag-uusapan po natin. Now, you're in a great position to grow your wealth. Emergency fund, 5,000. Life and health insurance, 5,000. Lalo na, umpisa na muna natin sa breadwinner. Educational fund ng anak, 5,000 for future. Long-term investment, 5,000. Business side hustle, 5,000. Retirement fund, not only for you but for your parents. Kung kayo po ay part ng sandwich generation, so 5,000. Pag tinotal po natin yan, 30,000 pesos. Alam mo, pinaka-best niyan talaga pagka kayo mag-i-invest. Invest in more secure, huwag sa high risk. And please, involve the kids in the discussion of this para matuto rin sila sa finance. And last, yung wants. Yung wants naman, 20%. Ito naman for enjoyment sa lifestyle. Dining out, o like for example, pwede kayong mag 3,000 budget o pwede kayong kumain ng 3 times a month. So, ang per budget mo, magkakain ka lang, 1K kada labas. Shopping and clothes, 4,000. Entertainment, cinema apps o streaming or like for example apps, di ba? 1,000. Travel funds, staycation, 5,000. Celebration ng mga birthday sa mga anak, 2K. Personal allowance para kay mama at kay papa, syempre huwag kalimutan para may personal expense sila, 5,000 tig to 2,500 sila. Pag tinotal po natin yan, 20,000 pesos. Kung makikita nyo po, ang kagandahan po dito, meron ka na sa need, meron ka na sa savings, pero meron ka pa rin sa wants. And nasa sa inyo yan kung gusto na i-juggle. Hindi, I can sacrifice naman itong mga gusto kong yung 10,000, ilalagay ko na lang sa upa ko, hindi na 15, gawin ko 25. Okay, di mag-cut down ka sa mga wants mo. So, at this level, ano ang di mo afford? Okay, ang di mo pa afford yung mga luxury car. Kasi may rental ka na. Magma-monthly amortization ka pa ng 20,000 a month, kakainin ka talaga. Or let's say, international travel, hindi pa kailangan. Enrolling your kids on private school, baka kailangan scholarship. So, yung mga ganun ba, kailangan po natin bantayan yan. Kasi pag di natin binantay, akala natin laki-laki ng kita pero ang laki ng gastusin. Alam mo, kahit 100K ang kita mo, kung di mo alam kung saan napupunta ang pera mo, mawawala yan. Pero kapag may plano ka, may ipon ka, may direksyon ka, ang pamilya mo hindi lang magsasurvive kundi magta-thrive. At kung gusto mo ng extra kita para sa iyong pamilya, kapatid, para madagdagan ang lifestyle nyo, just type EKB. EKB, extra kita blueprint. May blueprint akong papakita po sa inyo para matutunan nyo kung paano kayo kumita ng extra
na hindi maapektuhan ang inyong trabaho. Just type EKB in the comment section. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, mag-comment po kayo and don't forget to like, share, and subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.